Hi, I'm Eric and nagsimula po ako 4 months ago na 190 pounds and considered yon as obese, no? And yung metabolic age ko, meaning yung physical body ko, yung age niya was 56 years old. And then after a few months, nakabawas ako ng 28 pounds, so 162 pounds na lang. Pero considered pa rin overweight yon, so kailangan ko pa rin magbawas. Yung aking physical age nabawasan din, so bumata ako by 8 years. So ang physical age ko ngayon is 48 years old. So 4 months ago, I had my 40th birthday and wish nga ng family ko sa akin matanggal na yung aking maintenance medicine. Noong time na yun, hindi ko alam kung paano siya gawin, no? Dahil ang dami ko na rin tinry na diets, tinry na mga kung ano-anong food, pero hindi mo talaga malalaman ano yung eksaktong solution para matanggal yung mga maintenance meds. No, yung maintenance meds ko noong time na yun was for high blood pressure or hypertension and also cholesterol. So, ano nga ba yung pwedeng gawin? Hanggang sa na-discover ko yung Mimo Clinic, no? Yung friend ko, si Sir Rico Colayco, siya yung nagmamanage nun. At meron silang program na Nutrigenomics na tinatawag. And pag pumunta ka doon, merong consulting and meron din silang mga test na pwedeng gawin sa'yo para malaman natin ano yung baseline. So, nagpa-blood test ako and then meron silang tinatawag na anthropometric test, no? And kukunin yung weight mo and yung iba mo pang mga information or stats para malaman natin ano yung health condition mo before and after. So, 4 months ago, ako ay 190 pounds. No? That's considered obese sa BMI index. And also, yung metabolic age, dahil dun sa anthropometric test, nalaman na yung aking physical or metabolic age is already 56 years old. Kahit 40 years old lang ako. Paano kaya nangyari yun? Pero anyways, ang target is dapat yung metabolic age mo is 5 years younger than your age. So dapat, ang metabolic age ko is 35, yun yung target. Kaya lang ngayon, 4 months ago, 56 siya, 56 years old. And then after 4 months of doing yung itong tinatawag ko na program na Pagumi, no? Ngayon, after 4 months, nakabawas ako ng 28 pounds and that's 162 pounds na lang. And nabawasan yung age, yung physical age or metabolic age by 8 years, so 48 years old. So bumabata na ako. So in 4 months, bumata ako ng 8 years. Pero marami pang kailangang bawasan at maging healthy pa. Okay? Now, yung target ko naman hindi naman katulad ng katawan ni Aquaman, no? At pinag-usapan nga namin ng wife ko, ano ba yung type niyang body at hindi Aquaman. Sabi niya yung parang kay Goblin. Anong Goblin? Sinearch ko sa Google yan, yung Goblin na luwas. Pero hindi pala yung Goblin na yan. Yung Goblin pala na sinasabi niya yung Korean novela na Goblin. No? And syempre, pag gusto ni wife, mas masaya. Diba? De? Okay, so nung challenges nung time na yun, sobrang busy ko na wala na akong time pa talaga mag-gym. Actually, wala akong time tsaka wala rin akong budget mag-gym. No? And yung pinaka-exercise ko lang ay yung paglalakad papunta from one meeting to another meeting or yung pagdadrive, which is parehong hindi ganong matinding exercise. And most of the time, nagwo-work ako sa desk lang, no? So, it's either nagpo-program ako, gumagawa ako, nag-i-email, mga ganon, or nasa meeting, again, sa desk lang din yun, nakaupo lang, no? And kapag nasa labas ako, ang option ko lang, since palipat-lipat ako ng lugar, minsan nagpa-park ako sa mainit, so hindi ako pwede magbaon ng food kasi mainitan, masisira. So, ang option ko lang ay kumain sa fast food, no? So, ano ba yung pwedeng fast food? And meron din akong maintenance meds. As mentioned kanina, may maintenance med for hypertension and also cholesterol. And kapag ginugutom ako, nung time na yun, kapag ginugutom ako, medyo nagsishake yung kamay ko bigla. Or cold sweats, no? Pinagpapawisan ako ng malamig. And syempre, yun, gutom talaga. Laging gutom, kumbaga. No? And na-discover ko nga, dahil sa consultation din with the Mimo Clinic, yung program na Pagumi. No? Pagumi. Ano nga ba yung Pagumi? Yung iba, akala nila diet siya. Hindi po siya diet kasi pag sinabing diet, parang i-deprive mo yung sarili mo ng pagkain na talagang gugutumin ka talaga. No? Sa Pagumi, hindi ka deprived, okay? At hindi ka masyadong gugutumin actually.
Hindi rin siya exercise kasi again, wala akong time mag-exercise or wala akong time mag-gym. Hindi siya program ng exercise. So, ang paggumi is more on healthy choices. Kakain ka pa rin, hanggat sa mabusog ka, kain ka ng kain, okay lang yon. Ang importante is tama yung kinakain mo. So, isa siyang way ng pagpili kung ano yung dapat na kainin. Okay? So, paggumi is not diet, it's not exercise method, it's healthy choices. No? It's a way to choose what you're eating. Okay? Now, ang purpose ng paggumi is una, dapat maging healthy ka. Okay? So, maganda na meron kang blood test before paggumi and after a few months, no? Para nakikita natin, hindi lang yung bigat mo yung nababawasan, kundi nagiging healthy ka talaga sa loob, no? In your blood, okay? So, ang goal ng paggumi para maging healthy ka muna, and then, ang side effect niya is you lose weight. Okay ba yan? Na side effect? Siyempre. Okay. Now, let's start with the macros, no? May tinatawag silang macros, yung iba-ibang klase ng pagkain. Meron tinatawag na carbs. Ito yung majority ng carbs is converted into sugar kapag kinain mo na, no? Dinigest mo na. Meron ding protein. Ito yung mga ulam natin usually, and yung fats, no? Alam natin kung ano yung mga fats. Pero mamaya papakita ko yung mga fats na hindi natin alam, fats pala yun. Merong good fat, merong bad fats. Okay? At itong mga macros na to, ito yung kailangan ng katawan natin. Yung katawan kasi natin, para siyang makina, no? Para siyang, actually hybrid engine siya. Dalawa yung pwede niyang fuel. Mamaya madidiscover natin, ano ba yung dalawang fuel na yun na pwedeng gamitin ng katawan natin. Pero basically, lahat ng kinakain natin, yung mga macros na yan, yung carbs, yung protein, yung fats, ginagamit ng katawan natin para magawin yung dapat niyang gawin, no? Para makahinga tayo, para makatulog tayo, para maglakad, para makapag-isip, no? Etc. etc. So, yan yung kailangan ng body natin para mag-function properly. Okay? Now, history muna. Para makita, kailangan kasi mabago yung ating mindset, no? At hindi tayo masyadong nagtatanong sino bang nagsabi kung ano yung dapat nating kainin. Okay? So, history muna tayo. Ito si Dr. Ancel Keys. Nag-invento siya, meron siyang study long time ago, nung 1955. Ang tawag is yung 7 countries study. Ang gusto niya kasing palabasin yung mga taba or fats, yun yung nagkukos ng mga cardiovascular disease. Kaya nagiging unhealthy yung ating heart or yung ating mga blood vessels, hindi nagiging healthy. At yun yung theory niya, fats ang nagkukos ng disease. Okay? Kaya dahil dyan sa kanyang study, yung sa kanyang 7-country study, lumabas yung sikat ngayon na food pyramid, no? Na makikita natin dyan na sa pinaka-bottom, yun dapat yung pinakamarami mong kainin, which is majority dyan, carbs, no? Which is bread, cereal, rice, pasta, yan yung carbs. So, mas marami daw yan versus yung iba pang nasa taas. At dahil dyan sa kanyang study, nauso yung mga sinatawag na low fat, mga no fat, mga light, no, mga ice cream na light, no, low fat, blah blah blah, etc. etc. At nagkaroon tayo ng tinatawag na fat phobia. Okay? Dahil takot na takot tayong kumain ng fat kasi nga yun daw yung magka-clog sa ating mga arteries, yun daw yung magkakos ng heart attack or stroke, etc. etc. dahil dun sa kanyang study. Pero in fact, hindi niya minention at ngayon nadidiscover a few years lang na yung research niya na lumabas na 7-country study, it's a total of 21 countries yung kinunan niya ng sample. No? Ang problema, hindi lahat ng 21 countries sinasabi or yung result, concluding result is fat result to cardiovascular disease. So, random yung result. So, wala talagang pattern. Pero ang ginawa niya, kinuha niya yung 7 lang, which is 1/3 ng total sample. Kinuha niya yung 1/3, yung 7 na yon na merong pattern na kapag kumain ka ng mas maraming fats, magkakos siya ng cardiovascular disease. So, yun lang yung kinuha niya. Para makonclude na yung fats ang nagkakos ng cardiovascular disease.
parang nandaya no. At dahil dun sa kanyang study, actually sinuportahan pa siya ng mga government officials din sa US nung time na yun. And of course, yung Western diet, yun din yung parang napunta rin dito sa Philippines na diet din natin, na healthy daw, no? May tinatawag nga silang SAD, sa Standard American Diet, na ngayon ay napakarami ng mga kumukontra na hindi yun yung tamang diet, no? Okay. Now, meron akong na-discover na meron palang obesity organization sa Philippines. Bakit? Kasi yung trend ng obesity sa Philippines tumataas, no? Ito yung nakuha ko from the website, no, obesity.org.ph, yung kanilang statistics from 1993, 98, 2003, tsaka 2008. Yung rate ng nagiging obese sa mga adults, male and female, talagang tumataas. And of course, gumawa rin ako ng research, ano ba yung pwedeng parang kamatch nitong trend na to na tumataas yung rate. Ang ginawa ko is, kinuha ko yung pinakasikat na fast food natin dito sa Philippines, ang kanilang total sales, system-wide sales, ni-research ko sa internet. Tapos pinlot ko rin dun sa eksaktong years, 98, 2003, blah blah blah, etc. And kapag in-overlap mo siya doon sa graph ng obesity rates, yung tumataas, halos pareho lang yung curve, no, yung rate. At hindi lang sa mga adults, ito rin sa mga children. Ito from 0 to 5 years old, no, as in halos baby pa lang, tumataas din yung kanilang obesity rates. Again, pag pinlot mo yung sales, total sales ng fast food sa Philippines, halos pareho. Ano nangyayari? Ito naman sa mga 6 years old to 10 years old. Again, tumataas din yung obesity rates, no? Halos pareho ulit nung graph ng fast food sales. Now, yung sinasabi ni Ansel, Dr. Ansel Keys, na fats causes disease, yun, kaya dahil doon sa kanyang sinasabi, kumakain tayo ng mas maraming carbs at mas less yung fat or protein. Anong naging cause? Well, yun, yung graph na pinakita natin kanina, na yung obesity from babies to adults is increasing. So yung result na yun, sa kanyang conclusion is, para sa akin, hindi talaga tama. Okay? In fact, ang nagko-cause ng cardiovascular disease is carbs. Okay? Ano ba yung mga carbs na yun? Kanin, pasta, ano pa ba yan? At saka bread, no? Mga sandwich. Kaya yun din yung sineserve sa mga fast food chains, no? Lalo na sa mga fast food na sobrang processed yung kanilang mga food. Okay, so dito naman tayo sa ating body, no? Balik tayo sa ating body chemistry. Now, ang body natin, dalawa yung pwede niyang fuel. Parang hybrid car, no? Pwede siyang gas, pwede siyang electric. Yung equivalent ng gas is carbs, no? So yan yung parang standard na nangyari, na yan yung nako-convert into glucose, at tapos yung glucose, which is sugar, yun yung nagiging fuel ng ating body. Okay? Now, kapag carbs yung ating ginamit na fuel, parang sa isang hybrid car, kapag gasolina yung ginamit mo, meron kang hindi ganun siya kalinis, no? Hindi siya ganun ka-clean. Carbohydrates actually causes inflammation. Ito yung pamamaga ng ugat, no? And yung inflammation na yan yung nagko-cause ng cholesterol actually. So yung carbs, kapag sobrang inflamed tapos nag-break yung veins mo, ang magtatapal nun, ang mag-heal nun is yung cholesterol, no? So hindi cholesterol yung dahilan kung bakit naiipit yung ugat, kundi yung inflammation ng ugat na pinatch ng cholesterol, yun yung nagko-cause, no? Parang sinabi mo na nasugatan ka dahil may nilagay kang band-aid sa ulo mo. No, parang baliktad. Yung band-aid, yun yung cholesterol. Yung sugat, yun yung inflammation. Okay? Now, carbohydrates also raises insulin. So, yung insulin, ito yung nagko-convert ng carbs into glucose para magamit ng body natin. Pero kung hindi tayo ganun ka-active, like hindi naman tayo nagtatrabaho sa isang construction, or hindi tayo athlete, gaya ni Manny Pacquiao, okay? Or hindi tayo dancer, no? Yung trabaho natin ay hindi araw-araw may physical activity, which is I think majority na nakaupo lang tayo, nag-work tayo sa isang desk, no? Kapag ganun yung buhay natin, tawag doon sedentary lifestyle, sobrang konti lang ng glucose na kailangan natin. Ang nangyayari kapag
sobra na yung glucose mo, sobra na yung carbs mo sa katawan, ang ginagawa ni insulin, ginagawa niya yung fats. Okay? Hindi lang yung fats na kinakain natin yung nagiging fats, kundi yung carbs natin na sobra, which is laging sobra kapag sedentary yung lifestyle mo, yun yung ginagawa ng insulin into fats. Yung tinatawag na fat storage. No? And ito rin nagkakos ng mga fats around the body organs like yung fatty liver. So, yung mga taba sa katawan natin, lalo na sa tiyan, no, yung mga malalakihan tiyan po dyan, yung composition niyan is insulin. Pag nagpa-test kayo ng blood test nyo, sobrang taas ng insulin nyo kapag sobrang laki ng tiyan nyo, lalo na sa belly, no, yung belly fat na tinatawag. So, yan, ang nagkakos niyan is carbs, hindi po yung fats na kinakain natin. Carbohydrates also elevates triglycerides kasi nga, yung kino-convert ng insulin into fats, yun din yung nagiging dagdag sa triglycerides. Now, lagi ka ring pagod kapag carbs yung kinakain mo. Lagi kang nagko-constant snacking. No? Gusto mong kumain lagi, kain ka ng kain, snack ka ng snack kapag carbs yung kinakain mo. Okay? In fact, ito yung graph ng pag-rise ng blood sugar mo na nagiging sobrang active mo versus yung tatlong macros, yung carbs, yung protein, tsaka yung fat. So, kapag carbs yung kinain mo, very hyper ka, no? Kasi sobrang taas nung glucose content ng carbohydrates. Kaya lang, sobrang taas niya, so active ka agad, kaya lang, saglit lang yun, 4 hours lang yun. No? So, kaya napapansin natin na kapag kumakain tayo, lalo na kapag sobrang daming kanin yung kinakain natin or sobrang daming pasta or tinapay kinakain natin, inisip na natin ano yung kakainin natin sa susunod after 4 hours. No? Gutom na agad tayo, parang ganun. Yung nagkakos talaga ng gutom is carbs. Kung mapapansin nyo sa graph na to, yung fats, mas matagal yung, hindi siya ganun kataas in terms of glucose, parang hype, no, or energy, pero yung sustainability niya, mas matagal. Hindi ka gugutumin agad-agad. Kapag carbs ang main source mo, gugutumin ka agad in 4 hours. Now, meron din yung tawag na carb addiction. No? Majority kasi ng carb is sugar. So, it's either carb addiction or sugar addiction. Pwede nyo i-search po yan. Lagi tayong ginugutom. Yun nga, 4 hours lang yung window. Kapag carbs yung kinain mo, gutom ka na agad. Kaya kung gusto mo mag-fasting, for example, ng matagal, like 12 hours, 24 hours fast, tapos ang last meal mo ay carb, actually last few meals mo ay carb, hindi ka tatagal, sasakit ulo mo, sobrang gugutumin ka. Kasi nga, yung spike nung carb, sobrang taas at maikli lang din, sobrang bagsak na rin siya. Hindi mo kakayaning mag-fast ng sobrang tagal kapag carb yung source mo ng fuel. Lagi ka ring may cravings, no? Nagki-crave ka ng carbs. Okay? Yung mga cravings natin, minsan sabihin nyo, hindi ka makapag-diet kasi may cravings ka. Kung gusto mong tanggalin yung cravings na yon, tanggalin mo yung carbs. Okay? Sweets. Lagi ka naghahanap ng mga matatamis, dessert lagi, etc. At ang nagkakos doon ay yung carbs pa rin, yung sugar pa rin. Yung carb mismo ang nagkakos ng paghahanap ng good ng pagkain, yung cravings, at yung mga sweets. No? Yun din yung nagiging cause. Kaya siya addiction. The more kang kumakain ng carbs, the more mo siyang hahanapin. Parang drugs, actually. In fact, yung brain chemistry ng mga sugar addict, pag kinumpare siya sa drug addict, halos pareho. So, kung nagka-crave ka ngayon for sweets or desserts, addict ka din. Ingat-ingat lang tayo. Mahirap maging addict. Okay? So, tanggalin natin yung carbs. Okay? So, again, yung katawan natin, parang hybrid engine. Pwede siyang carbs at yung alternative is fats. Okay? Now, aside from yung fats na kinakain natin, meron din siyang pwedeng gamitin na tinatawag na body fats. Yung nasa tiyan natin. No? Yung pinroduce na stored fat ng insulin, pwede rin yung gamitin as fuel para mag-operate yung ating buong katawan. Kaya pag sinasabi nilang burn the calories, yung calories actually, pwede siyang carbs, pwede rin siyang fats, no? So, mas maganda na instead na carbs yung binaburn mo, mas maganda na fats yung ibaburn mo. Kasi mag-lose ka talaga ng weight, di ba? So, ang goal natin sa Pagumi is to transition your body or even make it compatible to burning fats. Okay? So, from carbs, magbaburn tayo to fats. So, paano mo gagawin yon? Ang katawan kasi natin, ang priority niya lagi is carbs. No? So, as long as meron kang carbs, hindi siya magbaburn ng fats. So, habang kain ka ng carbs,
yun yung una niyang i-burn. So, pag sobra yun, which is laging sobra, magiging fats yun sa katawan mo. Kaya hindi ka papayat, no? Na exercise ka ng exercise, tapos kain ka rin ng carbs. Kasi uunahin niya muna yung carbs before niya i-burn yung fats na nasa katawan mo. Kaya mahirap talaga magpapayat, lalo na kapag carbs yung kinakain mo. Okay? Now, kapag fats yung ginawa mong fuel sa iyong katawan, ang ginagawa niya, kung yung carbs is converted to glucose para maging fuel, ang fats naman is converted into ketones para maging fuel sa katawan natin. And yung ketones, actually, yung mas malinis. Yung equivalent ng electric sa isang hybrid car. Yun yung electric fuel, no, na mas malinis. So, ketones can be used as fuel for your body. Hindi lang sa body mo, kundi sa brain mo rin. Mas alert ka actually. Mas maganda yung operation ng brain mo kapag ketones yung ginamit mong fuel. At longer satiety. Ang satiety is kabusugan, no? Mas matagal kang magiging busog. Hindi ka magugutom within 4 hours. So kapag fats yung naging main source mo of fuel, hindi ka gugutumin agad. Which is good, 'di ba? Kasi kakain tayo kapag gutom lang tayo. Ganun dapat, no? Hindi yung every 4 hours kain ka ng kain. Tapos in between doon meron ka pang snacks, no? And yung pinakamaganda at malamang gusto ng lahat mag-lose weight. Okay? So kapag tinanggal mo yung carbs at fats yung ginawa nating fuel, maglo-lose ka ng weight. Okay? Now, paano natin gagawin to? Iwasan natin yung Araska. Okay? Palang Myro Energy Drink tsaka Araska Milk. Pero ito actually, Araska. Okay? So, unahin na natin yung mga obvious. No? Hindi ka na dapat nagsosoft drinks dahil halos asukal lang yan pagdating sa katawan mo. Yung mga juices, mga fruit juices, no? Kahit sabihin nilang organic or healthy yan. Kapag ginus mo kasi yung fruit, wala na siyang fiber, so as good as sugar na yun. Okay? Alcohol, so bawal yung mga alcohol drinks, smoking, and of course, drugs. No? So, bawal yung mga yan. So, ano yung Araska na sinasabi ko? R is for arena. No? Anything na flour, made of flour, except for almond flour. Pero later na yon sa mga susunod na videos natin i-describe ano yung mga pwede na flour. Pero generally, lahat ng flour, hindi pwede. No? Flour-based, like bread or pasta, no? Yung mga yan, iwasan natin. Sa chicken, as much as possible, iwasan natin yung may breading kasi flour din yon. So, yan yung una, R, arena for flour. As is asukal, no? Sugar. Yan din yung iiwasan natin. Sugar as in yung sugar na alam na natin. At meron ding sugar actually na hindi natin alam. Like yung mga fruits, no? Yung mga prutas, may sugar content din yan. Like, tsaka juices and soft drinks, sugar din yan. So, tatanggalin po natin yung sugar na yan. Okay? Yung ka naman is kanin. Okay? So, ang kanin actually, 3/4 ng kanin or 75% ng kanin kapag in-ingest mo na sa katawan mo, halos asukal na rin po yun. So, yan ang Araska. Harina, asukal, at kanin. Iwasan po natin yan. So, pag tinanggal mo yung mga yan, anong mangyayari? Wala kang kanin, wala kang asukal, at wala ka ring harina. Anong matitira? Yung ulam. At yun ang ibig sabihin ng unang two letters ng pagumi. Pa as in papak. Okay? Magpapak ka muna. Kung hindi mo kaya yung kumain ng gulay, okay? Hindi ka sanay kumain ng gulay, magpapak ka muna siguro first 3 days, no? Papakin mo yung ulam na lang, iwan mo yung kanin, magpapak ka na lang para lang matanggal yung carbs na craving mo. Kasi ang importante matanggal yung carb craving, okay? So, sa fats naman, ito yung hindi nila masyadong nadidiscuss, no? Very similar siya sa keto na low carb, high fats. Pero yung high fats, yung fats sa keto kasi hindi nila dinidescribe kung ano yung klase ng fats. Maraming klase ng fats, no? And yung parang categories nila is omega 3, may omega 6, may omega 7, omega 9. Pero yung pinakasikat na dalawa is omega 3 and omega 6 fatty acids. Okay? Hindi lahat ng fats good. So, ako sa pagumi, ang pinopromote natin ay yung good fats lang. Now, omega 6 is inflammatory. So, para siyang carbs din, no, na nagkakos din ng pamamaga sa ugat. So, ideally, hindi omega 6 yung majority ng ating fat source.
Omega-3 is yung kabaliktaran. Yun naman yung inflammatory. So, dapat ibabalance mo yung dalawang yon. Omega-6 na inflammatory, omega-3 na non-inflammatory. So, ang ideal is 1:1 lang sila. No? And kaya lang sa majority ng diets natin, lalo na kung lagi kang fast food, mas mataas yung omega-6 kaysa sa omega-3. Parang 5 times or 10 times mas madami yung omega-6 kaysa omega-3. No? So, kailangan 1:1 lang sila. Now, omega-6 is from chicken fat, pork fat, and beef fat. So, yun po. Anong matitira ulit doon? No? Kung yan yung omega-6. No? Marami namang mga sources din ng omega-3. Like, dito sa picture na to, at pag ginugol nyo rin, sinerch nyo rin, salmon, ayan, yan yung yan yung sikat, kumbaga na parang meat product sa omega-3, avocado, yan, marami ding omega-3 yan, at eggs, no, yung eggs, lalo na yung egg yolk. Wag masyado yung white kasi protein yun. Yung egg yolk, yun yung omega-3 fats na dapat marami din tayong kinakain. Sa mga nuts, yan, macadamia nuts, walnuts, no, mga iba pang beans, etc. Okay? So, ano yung pwede natin kainin? Yung vegetables or gulay, yun dapat yung ating replacement sa kanin or bread, no? Kasi kapag ulam lang, nagpapak ka lang, parang masyado siyang tasty, masyado siyang malasa. Kailangan mo ng something neutral para ma-neutralize or ma-balance yung lasa, di ba? So ako, ang ginagamit ko is yung gulay, no? Like sayote na gulay or broccoli, cauliflower. Actually, yung cauliflower pwede mong gawin parang rice, cauli rice. So i-grate mo lang siya, tapos initin mo lang siya, and then yun, pwede mo nang kainin. Yun na yung rice, pinaka-rice mo. Yun yung replacement dapat ng ating rice. Okay? Now, eat more seafood, lalo na salmon, sardines, no, sardinas, tsaka mackerel. Okay? So, yan, high in omega-3 yung mga seafoods na yan. So, very good yan. And, also, yung size ng ating chicken, pork, and beef, medium lang. So, ano yung medium? Yung medium is usually mga 1-piece chicken lang. No? Pero kung hindi natin kaya na 1-piece chicken lang sa umpisa, like yung first 2 to 3 days natin ng pagumi, pwede kang magpapak as many as you want, as long as walang carbs yung kinakain mo. Eat as many as you want for the first 2 to 3 days. Okay? Next, dyan lalabas ngayon ang gu ng pagumi, which is gulay. No? So kung natanggal mo na yung carb craving mo dahil sa dami ng mga pinapak mo no first 3 days, dagdagan mo na siya ng gulay. Pero mas maganda na may gulay ka na rin. So first 2-3 days, mas maganda na gulay talaga yung gamitin mo replacement sa kanin. Okay? Now, pag tiningnan mo yung plato mo, ito dapat yung portions niyan. So dapat 50% ng plato mo or kalahati ng plato mo ay gulay, vegetables. 1/4 nun is fats, and 1/4 nun is protein or yung ulam mo. So, example, ito yung plato ko one time. Kalahati ng plato is gulay. So, yun na yung kapalit ng kanin or bread. Tapos, chicken yung aking protein. Tapos, mackerel yung aking fats. No? So, yan yung portions ng ating plate dapat. Okay? Now, kapag gusto niyo malaman ano pa yung mga iba pang pwedeng kainin, pinopost ko sa Instagram everyday yung mga kinakain ko. So, pwede niyo puntahan yun sa Instagram. No? So, bigyan ko kayo ng sample. Halimbawa, ito yung kinain ko na, ano ba to? Chicken breast, bell pepper, cucumber with red pesto sauce in lettuce cups. Sarap yan. As in, the best. No? So, chicken fillet siya, tapos gulay yung parang pinakakanin niya. Pwede mo siyang i-wrap, no? Parang lumpia, parang ganun. Now, sa isang party, ito yung aking paper plate, no? So, kalahati, actually more than kalahati, gulay. Tapos, merong chooks to go na lechon manok. Merong hamonado kasi buy one take one siya. Tsaka maraming gulay. Okay? Ito naman sa isang restaurant sa SM Ora, sa Rock Shack. Meron silang platter, no? So, merong fried chicken, may rib, may Texas hot link, may pulled pork, taco salad, yun yung aking pinakakanin na sa Rock Shack SM Ora. Okay? Yan yung kanilang taco salad. Masarap din. Actually, kahit yung taco salad lang kainin mo, okay na yun. May meat ka na, may fats ka from the cheese, at saka yung mayo, fats din yun. Tapos may gulay ka na rin, no? So, okay yun. Masarap. Actually, malasa siya. Ito naman na embutido and chop suey, no? Kahit mga ganun kasimple. Again, walang kanin, walang pasta,
walang asukal dapat yung kinakain natin. At marami pa kayong makikita, no? Follow nyo ako sa Instagram, Eric Kalugdan. Ano naman yung pwede nating inumin, no? So, pwede natin inumin napakaraming tubig. Kasi actually, kapag nagbawas ka ng carbs, ang unang matatanggal sa katawan mo is yung excess water. So, mas lalo mong kailangan ngayon na uminom ng maraming tubig. Mga 2 litro ng tubig per day. Okay? And yung tubig, mas maganda na lemon water siya. No, tubig lang siya, tapos yung na-extract na lemon, halimbawa ng lemonade, yun yung ilagay mo sa tubig. Kasi pag nilagay mo yung lemon sa tubig, nagiging lemon water siya, nagiging alkaline yung tubig. And kapag alkaline yung water mo, mas nalilinis niya yung mga acid sa katawan mo, yung mga uric acid, yung mga ganon, etc. Pwede ka uminom ng lemonade, pero yung sweetener, instead na syrup, bigyan mo na lang sila ng sachet ng stevia. Magbaon ka ng stevia sachet, no? At yun yung ibigay mo sa kanila, yun yung haluin nila as sweetener sa iyong lemonade. Huwag mong papalagyan ng syrup nila kasi sobrang mataas sa sugar yun. Pwede ka rin mag-coffee at yung pwede mo ilagay is cream. Pero again, yung sweetener mo hindi dapat sugar, dapat siya ay stevia. So yun yung mga pwedeng inumin. Okay? Now, yung pinaka-last part ng pag-umi is me. As in, kailan ka dapat kumain? Dapat minsan na lang. Yun ang me. Minsan ka na lang kakain. Now, kailan ka dapat kumain? Una, kailangan mong isipin or tandaan na bawat kain mo, tumataas yung insulin mo. Kahit konti lang kinain mo, kahit nag-snack ka lang ng maliit na mani, halimbawa, magi-spike na yung iyong insulin. So, the more you eat snacks, breakfast, lunch, dinner, snack sa hapon, snack sa umaga, snack sa gabi, snack sa midnight, no, taas paakyat lagi yung iyong insulin, at yun yung dapat iwasan natin. So, dapat sa simula, let's say sa first 30 days ng pag-umi, 3 times a day ka lang dapat kumain. Breakfast, lunch, tsaka dinner. Walang snacks in between at walang snacks sa gabi para maiwasan natin yung iyong insulin spike. Okay? No snacks in between. Now, ano yung exercise ko? No? Mas maganda kung nag-gym ka at may budget ka at may oras ka sa gym. Mas maganda na mag-gym ka. Pero ako, wala. So, ang exercise ko lang ay yung usual na paglalakad. Okay? And of course, meron din akong na-discover na exercise na subconsciously, hindi ko kailangan pilitin yung sarili kong mag-exercise, no? Dahil automatic, no? Nagiging subconscious siya. At ano yun? At dancing. Okay? So, yun lang yung dalawang exercise ko. Siyempre, yung dance ko pambahay lang. So, YouTube, no, ilalagay ko rin sa link sa baba yung mga ginagamit kong pang dance music sa bahay na sinusundan. No? So, yan yung aking exercise lang. Walking, papunta sa susunod na meeting, or pauwi, or pagsundo ng mga bata, pagbuhat ng mga bag nila, yun na yung aking exercise. Okay? Hindi mo kailangan, actually, kapag pag-umi yung iyong diet, hindi mo kailangan mag-gym. Not needed, pero encouraged kung meron kang time, no, na mag-gym. Okay yun. Now, ano yung kailangan natin gawin? Kuha ka ng before weight mo, yung timbang mo, and blood sugar, mas maganda para nakikita natin na hindi lang yung weight mo yung nababawasan, nagiging healthy ka pa. Okay? Now, yung carbs mo, pag tinignan mo yung nutritional label ng mga kinakain mo, dapat less than 50 grams ka lang per day. Okay? So, yung mga candy, mga chocolate, mga ganyan, mga juice, or kung anong nabibili mo sa grocery, nakikita mo yung nutritional facts, yung carbs content niya dapat total, ha. So let's say meron kang juice na 30 grams per serving, tapos meron kang soft drinks na 40 grams per serving, 70 na agad yun. 2 serving pa lang yun, no? So lampas ka na agad, no? So dapat yan yung i-monitor natin. So as much as possible below 50 yung kakainin mo. By the way, yung gulay, meron ding carbs yun, pero minimal lang, hindi ganun kataas, no? So tingnan nyo, ingat-ingatan. Carbs is araska, again, harina, asukal, kanin, bawasan natin yan. Dapat 50 grams lang siya per day. Now, increase your omega-3 fats, no? Hindi ko kayo ina-encourage na damihan yung inyong bacon, crispy pata, ano pa ba yun? Chicharon, lechon, pork lechon, yung mga ganyan. No? Pwede siya,
pero wag masyadong madami. Okay? Mas damihan natin omega-3 fats like yung sardinas, salmon, mackerel, avocado, olive oil, yan, omega-3 din yan, olive oil. So, yun dapat yung madami sa ating fat content. Okay? Healthy fats, hindi yung processed bad fats. Okay? And of course, pray, no? Pray before you eat any meal, no? Breakfast, lunch, or dinner. Pray before your meals. Give thanks na itong meal na to will make you healthier, no? Ang body mo maging healthier. At katulad ni Paul, I also pray, no, that you may enjoy good health following this Pagumi method, Pagumi life. Okay? Now, what to expect? In your first 10 days, again, ang unang matatanggal sa katawan mo is yung excess water weight. At mabigat yon yung water weight na yun. Pag tinanggal mo strictly, yung carbs sa diet mo, mga 5 to 10 pounds yung pwedeng matanggal sa'yo. Yan yung excess water weight sa katawan mo. After that, ang mababawas sa'yo is yung body fat mo na. No? Yung pinoduce, yung iniwan ng insulin, yun yung mababawas sa'yo. And that's around 1 to 2 pounds every week yung matatanggal sa iyong weight. Okay? And of course, pag chinek mo ulit yung iyong blood sugar, yung insulin levels mo bababa, and yung blood sugar levels mo bababa rin. Actually, meron akong friend na advice ko lang, type 2 diabetic siya, pero nung tinry niya yung Pagumi for a month, wala na, tanggal na yung, nagpa-check siya sa doktor niya, hindi na niya kailangan ng maintenance meds for diabetes. No? So, it works. Good. Okay, so kapag nagustuhan niyo itong video na to, please go to our website, it's kalugdan.com, and also please subscribe, no, like this video, and share it to your friends. No? Ang purpose natin dito malaman ng lahat ng ating mga kamag-anak, lalo na yung may sakit or gusto magpapayat, na gusto maging healthy this year 2019, i-share natin yung video. Okay? I-share natin para tayo rin makatulong din sa kanila. Share natin sa Facebook natin, sa Instagram, sa kung ano pang social network yung ginagamit nyo. So, subscribe dahil sa mga susunod na video, didiscuss natin ano pa yung ibang mga pagkain na pwede, ano pa yung pwedeng gawin. Actually, may advanced version to. So, abangan nyo yun sa susunod na video. So, again, thank you for watching and thank you for sharing, and put your comments below. No? Lagay nyo sa comments anong ibig sabihin ng Pagumi, kung alam nyo yun or natatandaan nyo, at anong ibig sabihin ng Araska. Sulat nyo yun sa comments below. So, hanggang sa susunod na video, thank you, paalam!